Mga minamahal kong kapatid, naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasain nyo ngayon at sa buong inyong pamilya. Amen? Ako po si Prosat Antonio Jr. at mga kapatid, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay dito. At heto, ibinigay sa akin ng Diyos ang isang napakalakas na mensahe, isang makapangyarihang mensahe. Sigurado akong mababago nito ang araw at buhay mo kung susundin mo ang sasabihin ko dito. Mga kapatid, may seryoso tayong pagkukulang. Sinusubukan nating itago ang ilang bagay sa Diyos. Parang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nakakaalam ng lahat, ang Diyos na laging naroroon, ang Diyos na alam ang lahat tungkol sa atin. Bago pa man lumabas ang salita sa ating bibig, alam na niya kung ano ang nasa puso natin, no? Kahit ganon, madalas pa rin tayong magdahilan sa Diyos tungkol sa ating mga pagkakamali at magkunwaring iba sa harap niya. Mga kapatid, kilala ng Panginoon ang ating puso ng mas malalim pa kaysa sa pagkakakilala natin dito. Ipinakita sa akin ng Espiritu Santo na malakas ang pahayag na ito dahil madalas hindi mo natatanggap ang mga hinihiling mo sa panalangin dahil sa ilang detalye na ibabahagi ko sa mensaheng ito. Mga kapatid, mahalagang matutunan sa Biblia kung paano mapasaya ang Diyos at masagot ang panalangin mo. Sinabi ni Jesus sa mga disipulo ang parehong bagay na sinasabi niya rin sa atin ngayon. Lahat ng hiling natin sa kanyang pangalan ay gagawin niya para maparangalan ang Ama. Pero mga kapatid, kapag tiningnan natin ang orihinal at tunay na diwa ng ibig sabihin ni Jesus, doon nagbabago ang lahat. Kaya magbabahagi ako ng isang mahalagang aral. Gusto ko nang simulan agad ang mensahe para hindi masayang ang oras mo. Pakipansin ang mga detalye na ibabahagi ko dito, baka hindi mo pa ito naisip sa ganitong paraan. At magsisimula kang maintindihan kung bakit madalas hindi kumikilos ang Diyos sa buhay mo dahil madalas ay nananatili lang siya kahit gusto niyang kumilos at gawin ang nararapat para makuha mo ang mga resulta sa buhay panalangin mo sa pakikipag-ugnayan mo sa Kanya. Amen. Kaya, napakalakas ng mensahe natin ngayon. Una sa lahat, pakisubscribe sa channel ko, lalo na kung bago ka pa lang dito. Gusto kitang isama sa aking araw-araw na panalangin. Hindi ito biro, nagdadasal talaga ako mga kapatid at alam ng Diyos ang puso ko. Paki-activate din ang notification bell para updated ka. Piliin mo ang lahat para hindi mo ma-miss ang mga susunod kong panalangin. Ayos ba? Tunay na pagpapala ang mga susunod na video, sigurado akong malaking tulong ito sa iyo. Ayos ba? Magsimula tayong magnilay ngayon, tapos magdadasal ako ng espesyal para sa iyo at pamilya mo. Luwalhati sa Diyos. Kapatid, napansin mo ba na hindi agad nagsisi ang tao matapos bumagsak sa hardin ng Eden? Sa totoo lang, takot ang naramdaman at dahil sa takot, dalawang bagay ang ginawa ni Adan na ginagawa pa rin natin hanggang ngayon. Nagtago siya at nagdahilan siya. Naalala mo nung kinanong siya ng Diyos, Adan, nasaan ka? Sumagot siya, narinig ko ang iyong tinig Panginoon, natakot ako kaya nagtago. Kaya una, sinubukan niyang magtago sa Diyos at pagkatapos ay sinubukan niyang magdahilan. Naalala mo ba nung hinarap siya ng Diyos? Hindi niya inamin ang pagkakamali. Sa halip sinabi niya, Panginoon, yung babaeng ibinigay mo sa akin ang nagtulak sa akin sa tukso. Ibig sabihin, isinisi niya ang kasalanan sa iba. At tingnan niyo mga kapatid, dahil sa pagkakamaling ito ni Adan, ngayon tayong lahat, bawat tao na makasalanan na may pagkukulang, para natutunan natin na ang paraan para mabuhay ay ang magdahilan. Natuto tayo nito mula pa noong tayo mga bata, mula pa noong tayo ipinanganak. Kapag may nabasag tayo, ano ang unang-unang sinasabi natin? Hindi ako yon. Minsan sasabihin ng bata, hindi ko sinasadya, si ganito ang nagtulak sa akin. Mga kapatid, dinadala rin natin yan hanggang pagtanda. Isipin mo sa trabaho, sa kasal, at ang mas delikado pa, alam mo kung ano? Dinadala natin yan sa relasyon natin sa Diyos. Sa kasamaang palad, nabubuhay tayo sa isang henerasyon na ayaw umako ng kasalanan. Lahat ng tao may palusot. Mga kapatid, laging gobyerno ang may kasalanan, laging nakaraan, laging mga magulang natin, laging yung trauma na meron tayo, laging kahinaan natin, hindi ba? At hindi ko sinasabi na wala namang bigat o halaga ang mga bagay na yan. Meron naman, pero hindi nito inaalis ang ating pananagutan. Kaya mga kapatid, walang silbi ang magdahilan sa Diyos dahil ang tanging gumagana sa harap ng Panginoon ay ang pag-amin ng ating kasalanan. Pag-isipan mo, kabaliktaran ito ng lohika ng mundo. Kasi sa mundo, mapaparusahan ka lang kapag inamin mo ang iyong. Se você confessar o seu erro. Pero mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, mapapatawad ka lang ng Panginoon kung aaminin mo.
Tingnan mo kung gaano ito ka-interesante. Kaya mga kapatid, kapag nagkamali ang tao, bigla siyang gumagawa ng penitensya, panata at pangako mga kapatid, wala iyong silbi. Bakit? Sinusubukan ng tao na tumbasan ang pagkakamali niya. Iniisip na kapag nagkamali siya, babawi siya sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming mabubuting bagay. Ibig sabihin, mas madalas akong magdasal, mag-ayuno, maglingkod sa simbahan at hindi lumiban sa mga gawain. Ang tanging hinihiling lang naman ng Diyos mula sa atin ay isang pusong nagsisisi, isang pusong hindi nagbibigay ng mga dahilan sa Diyos, hindi sinusubukang makipagkasundo tungkol sa ating pagkakamali. Ang tanging hinihiling ng Panginoon sa atin ay ganito: Anak ko, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Aminin mong nagkamali ka. Aminin mong makasalanan ka na wala kang lakas laban sa kasalanan. Alam mo ba kung bakit gusto ng Diyos ito? Kasi si Jesus na ang nagbayad para sa atin. O iniisip mo ba na namatay si Jesus sa krus dahil mababait tayo? Hindi mga kapatid, dahil masama tayo. Alam yun ni Jesus, alam niya na ang tanging paraan para maligtas tayo sa kaparusahan ay siya mismo ang maparusahan para sa atin. Tandaan mo si Barrabas nung pinalaya siya at si Jesus ang ipinako sa krus sa halip niya. Ano ang gustong ipakita ng Diyos sa atin noon mga kapatid? Na tayo si Barrabas, tayo ay may pagkukulang, makasalanan at baka iniisip mo, pastor, pero hindi naman ako ganoon kasama, pastor. O mahal, kahit isang kasalanan lang, makasalanan ka na. Sigurado ka bang hindi ka pa nagsinungaling kahit minsan? Sigurado ako na sa pag-iisip mo pa lang ng ganyan, nagkakasala ka na. Dahil sabi sa Biblia sa unang 1, Kabanata 1, na ang nagsasabing wala siyang kasalanan ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya mga kapatid, kailangan nating kilalanin higit sa lahat ang ating kasalanan at dyan magsisimulang kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Amen? At para ipakita ko sa iyo ng mas malinaw kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, kung paano niya gustong pagpalain tayo, ikukwento ko dito ang kwento ni Haring David. Alam kong alam mo na ang bahaging ito ng buhay niya, pero magdadagdag ako ng detalye na baka hindi mo napansin. Paalalahanan kita sa nangyari sa kanya. Naalala mo ba si David na isang lalaki? Segundo o coração de Deus, mas mesmo assim, Lalaking nagkasala ng pakikiapid, nagmanipula ng mga tao at pumatay ng isang lalaki. Mga kapatid, nagkasala siya ng matindi at halos 1 taon siyang nagtangkang mamuhay. Tulad ni Adan, nagtago siya sa Diyos, o mas tama, sinubukang magtago, di ba? Kaya, nagpatuloy siyang maging hari at sa relihiyosong gawain. Pero mga kapatid, sa loob-loob niya, wasak ang puso ni David. Siya mismo ang nagsabi sa aklat ng mga awit na ang kanyang mga buto ay umuungol buong araw dahil ang kasalan ng hindi ipinapahayag ay parang lason na unti-unting sumisira sa iyong kaluluwa sa loob. Ayon sa Biblia, dumating si Propeta Nathan na may malaking karunungan at hinarap si David. Noong sandaling iyon, may dalawang pagpipilian si David. Piliin ang kapangyarihan at pagmamataas bilang hari, pwede niyang ipakulong si Propeta Nathan, hindi ba? Maari niyang itanggi ang lahat at magdahilan, o kaya naman ay piliin niya ang pagpapakumbaba. Mga kapatid, ang sagot ni David ang nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay niya. Hindi siya lumapit sa propeta at nagsabi ng, kasi yung babae naliligo sa publiko, naliligo siya na bukas ang pinto, kaya ako natukso. Hindi niya sinabi yon at hindi rin niya sinabi kay Propeta Nathan na yung asawa ng babaeng yon pumunta siya sa digmaan pero mamamatay din naman siya kahit papaano kasi sundalo siya. Hindi nagdahilan si David mga kapatid, direkta niyang sinabi ang dapat nating gawin kapag nagkakamali. Alam mo ba ang sinabi niya? Panginoon, nagkasala ako laban sa iyo. Mga kapatid, nang ipinagtapat ni David, binuksan niya ang langit para dalhin ang awa ng Panginoon. Siyempre, nahirapan si David sa mga naging bunga ng kanyang ginawa. Pero mga kapatid, tinanggap pa rin niya ang kapatawaran ng Diyos. Sa awit 50, nakita natin ang katapatan ni David sa Diyos at pagbubukas ng puso. Ito rin ang dapat sundan para makabalik sa Panginoon. Pansinin ninyo ang sinabi ni David sa simula ng awit 50, mula talata 1 hanggang 4 mga kapatid. Sinabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong dakilang habag. Pawiin mo ang mansa ng aking pagsuway. Hugasan at linisin mo ako sa lahat ng kasalanan ko, sapagkat kinikilala ko ito at sinusundan ako araw at gabi. Nagkasala ako laban sa iyo, ikaw lamang, ginawa ko ang masama sa iyong paningin.
Tingnan ninyo ito mga kapatid. Isipin ninyo kasama ko, si David nagkasala sa babaeng nakita niyang naliligo at nauwi sa pagtatalik nila. Nagkasala rin siya sa asawa ng babae, pinadala niya ito sa labanan para mamatay. Família. E não só isso, irmãos. Bansa ng Israel. Nang malaman niyang nasa harap siya ng Diyos, naunawaan niyang lahat ng kasalanan ay tunay na laban sa Diyos. Kapag nagkakasala ka, nilalabanan mo ang kabanalan ng Panginoon, sinuway ang kanyang salita at binabalewala ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kapag naintindihan mo ito, hihinto ka sa palusot at pagsisi sa iba. Bakit? Alam mong ang kasalanan mo ay laban sa iyo, lumika. Kaya mga kapatid, binago nito ang lahat at alam mo ba ang nangyari? Hindi lang inamin ni David na nagkasala siya laban sa Diyos, kundi naintindihan din niya kung ano talaga ang nakalulugod sa puso ng Diyos. Tingnan mo ang awit 50:16-17. Sinabi niya, Panginoon, ayaw mo ng mga handog. Kung gusto mo sana, inialay ko na ito. At alam kong hindi mo gusto ang mga sinunog na handog. Ang handog na Deseja é espírito quebrantado. hindi tatanggihan ng Panginoon ang mapagpakumbaba at nagsisising puso. Napakalakas ng pahayag na ito mga kapatid. Sabi ni David, O Diyos, naintindihan ko na, wala namang saysay na subukan kitang kapahanga. Alam kong hindi ang handog o relihiyoso kong pagsisikap ang magliligtas sa akin at hindi rin sapat ang basta pagpunta sa simbahan. Ang gusto mo, Panginoon, ay ang pagiging totoo, isang tapat na puso, yung ayaw ng tumakas, yung napagod na sa pakikipaglaban sa iyo. Kaya mga kapatid, ito ang pusong kalugod-lugod sa Diyos at dito pumapasok ang biyaya ng Panginoon. Ipaliwanag ko, hindi mura ang biyaya. Bakit? Ikinamatay ito ni Jesus doon sa krus, pero ang biyayang ito para sa atin ay libre. Bakit? Hindi natin kailanman kayang bayaran, hindi natin kailanman kayang maging karapat-dapat sa biyayang ito. Ito ay purong awa lamang ng Panginoon. At kailan? Kapag binuksan mo ang iyong puso at inamin ang iyong pagkakamali, sa halip na ikaw ay hatulan, dun dumarating ang biyaya ng Diyos. Dumarating ito sa iyong buhay. Amen. Napakaganda nito mga kapatid, kamangha-mangha ito. Sinasabi ko ito dahil maraming tao ang laging may dahilan sa Diyos, na parang ito ang solusyon mga kapatid, nalulugod ang Diyos sa isang tapat na puso. Hayaan mo akong ipaliwanag pa sa iyo ang isa pang bagay dito, doon, sa ikalawa. Sa ikalawang Korinto 7:10, sinasabi na ang kalungkutan mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisisi at kaligtasan, ngunit ang kalungkutan ng mundo ay nagdudulot ng kamatayan. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ang lungkot ng mundo ay pagsisisi at panghihinayang. Naalala niyo ba si Judas? Nakaramdam si Judas ng panghihinayang at sama ng loob matapos hatulan si Jesus. Ibinalik niya ang pera, ngunit sa huli, nagpakamatay siya. Bakit kaya? Ang pagsisisi ay isang makasariling kalungkutan. Iniisip lang niya ang sarili niya, grabe, nahuli ako. Nalaman ng mga tao na mali ang ginawa ko. Paano na ang reputasyon ko ngayon? Kaya mga kapatid, nawalan siya ng pag-asa. Bakit? Nakita niyang nawala ang tiwala ng mga tao sa kanya at lalo na ni Jesus. Pero ano nga ba ang kalungkutan ayon sa Diyos? Mga kapatid, ito ang tunay na pagsisisi. Naramdaman ito ni David at ni Pedro matapos niyang itanggi si Jesus. Labis siyang umiyak dahil sa kanyang pagsisisi. Pero hindi ibig sabihin na ang pag-iyak ay agad magdadala ng kapatawaran, kasi sina Pedro at David ganito rin ang iniisip nila. Paano ko nasaktan ang napakabuting Diyos, nalungkot ko ang banal na espiritu at nasaktan ang puso ng Ama? Kaya mga kapatid, ang lungkot na ito, hindi ka nito dinadala sa kawalan ng pag-asa, kundi sa paanan ng krus. Ang pagsisisi sa sarili ay naglalayo sa Diyos, ngunit ang tunay na pagsisisi ay nagtatanong, saan ako pupunta kung di ako patawarin ng Panginoon? Wala na akong magagawa, ako'y hinatulan na. Sa oras na yon mga kapatid, dumarating ang Diyos dala ang kapatawaran. Amen? Naiintindihan mo ba ang mensahe? Mga kapatid, sinabi ng Espiritu Santo sa puso ko ito ngayon. Ayaw niya na lumayo ka sa Kanya. Alam niya na napapagod ka na sa pagpapanatili ng itsura, napapagod ka na sa pagpapakita sa iba na ikaw ay isang huwarang tao, na ikaw ay isang espiritual na tao. Mga kapatid, sa totoo lang, ang banal na espiritu ay nagsisimula lang kumilos sa ating buhay kapag buong puso nating kinikilala na kailangan natin siya, higit sa lahat. Amen. Bago tayo magtapos at manalangin mga kapatid, ay akong umalis ka. Espesipikong panalangin na yon para baguhin at ibalik ng Diyos ang iyong buhay. Bago yon, babasahin ko ang isang talata sa unang Juan 1:9.
Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Kaya intindihin natin, kung ipapahayag natin ang kasalanan natin, tayo ang may responsibilidad magpahayag. Hindi ito tungkol sa pagsasabi mo kay Diyos, kundi ang pagpayag mong tawagin ang kasalanan sa tawag ng Diyos, walang ibang salita o palusot. Ibig sabihin, kung nagsinungaling ka, aaminin mo sa Diyos, kung nagnasa ka ng babae, aaminin mo rin iyon sa Kanya. Tumingin ako ng malisyoso at ikaw, babae na naghangad din sa lalaki, masasabi mong eksakto ang nangyari. Naiintindihan mo? Diretsohin mo ang kwento, gawin mo lang ang dapat, at pagkatapos ay sabihin ang iniisip mo. Ikaw ay magtatapat ng iyong mga kasalanan, tapat at makatarungan ang Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, dito hindi sinasabi na mabait at maawain ng Diyos para magpatawad, kundi tapat at makatarungan. Bakit kaya? Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi nakabase sa damdamin, kundi isang gawa ng katarungan. Tapat at makatarungan siya dahil hindi niya binaliwala ang kabayaran ng kasalanan, lubos itong nabayaran sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Kapag inamin mo ang pagkakamali mo, hindi lang basta pinapalampas ng Diyos, kundi kumikilos siya ayon sa kanyang katarungan na natupad na kay Kristo. Si Jesus na nagdusa ng parusa, ibinuhos niya ang kanyang dugo para sa iyo at ngayon tinatanggap mo ang kapatawaran ng libre. Pero gaya ng sinabi ko, may mataas na halagang binyayaran doon sa krus. Hallelujah! Amen? Sabi ng Biblia, ang nagpapahayag at iniiwan ang kasalanan ay nakakakuha ng awa. Bakit? Ang pagkukumpisal ang pintuan para makapasok ang Diyos sa buhay mo. Pero ngayon, dapat kang mamuhay sa pagsisisi at magbago ng buhay. Walang saysay magkasala ka at magpatuloy ng walang pagsisisi. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na ang pagbabago ay biglaan. May mga bagay na matagal bago mabago, pero hindi ka dapat maging kampante. Dapat kang magsisi ng totoo, iwasan ang kasalanan. Dapat mong ipakita sa Diyos na nagsisisi ka na ngayon. Alam kong sa ganitong oras, bubulong ang kaaway sa isipan mo at sasabing wala ka ng pag-asa, itigil mo na ang pagpapanggap. Pero mga kapatid, sinungaling ang kaaway, alam niya ang ating kahinaan at ayaw niya tayong manalangin. Ngunit may palatandaan ng Biblia para sa atin. Na yon, mananalangin tayo, aaminin ang pagkakamali at ipagkatiwala ang bukas sa Panginoon. Huwag mag-alala, paano kung mahulog ulit sa tukso? Hindi ganun mga kapatid, ipantapat ninyo ang inyong mga pagkakamali, talikuran ng kasalanan, humingi ng lakas sa Diyos at pagkatapos, ipagkatiwala ninyo sa mga kamay ng Panginoon. At habang lalo kang nagpapakumbaba sa harapan niya, habang lalo kang nananalangin, habang lalo mong pinapalakas ang iyong espiritu, lalo namang hihina ang iyong laman. Amen. Manalangin tayo na yon. Sigurado akong kinausap ka na ng Espiritu Santo. Hindi aksidente ang pagdating mo rito. Alam ko na may mga kaibigan kang kailangan makarinig ng salitang ito. Kaya sa dulo ng panalangin, hinihiling ko na ibahagi at ipadala mo ito sa mas maraming tao hanggat kaya mo. Sigurado ako nagagawa ang Diyos ng isang magandang gawain sa pamamagitan mo at sa iyo rin. Amen. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata at tayo manalangin. Alleluia. Panginoon kong Diyos at aking Ama, nais naming magpasalamat sa iyo para sa iyong salita, ang iyong salita. É a verdade, ela é a luz que Sa pinakamadilim na parte ng aming puso, inilalantad nito ang mga dapat pagalingin. O Diyos, pagalingin mo ang ugat ng kasamaan, palayain kami mula sa kasalanan at ipakita kung saan ang ugat. Ama, saan kami nadapa at bakit ganito kami kumikilos? O Diyos, natutunan naming walang saysay magtago o magdahilan sa aming pagkakamali. Hindi mo tinitingnan ang palabas, Panginoon, kundi ang puso at mas kilala mo kami kaysa sa sarili namin. Kaya Diyos, ayaw naming magkamali gaya ni Ada na tumakas at nagdahilan. Nais naming ipahayad na yon ang aming kasalanan. Ama, inyaabot ko sa iyo ang aking buhay at ang buhay ng iyong mga anak at humihiling ako sa iyo, Panginoon. Patawad, O Diyos, sa lahat ng beses na sinubukan naming lokohin ka na parang maari yon. Patawarin mo kami sa pagtatangkang magtago sa iyo kahit alam mo na ang aming buhay at kinabukasan. O Diyos, patawarin mo ang aming kayabangan.
Ang kayabangan ang nagtutulak sa aming gumastos ng lakas para patunayan ang aming tama at labanan ang kasalanan sa sarili naming paraan, pero wala kaming magagawa. Ama ko, kung wala ang kapangyarihan ng banal na espiritu, lagi kaming matutukso at mahuhulog sa kasalanan. O Diyos, sa ngalan ni Jesus, hinihiling ko, Panginoon, ipaalala mo sa taong ito na kasama kong nananalangin. Anumang maaring nakatago, bawat kasalanang hindi pa naipagtapat na naging lason sa kaluluwa. Ang taong di makapagpatawad, Diyos ko, lalo lang pinalalakas ang sama ng loob at kapaitan. Ipinapakita ng kanyang salita na sugatan pa rin siya. Dahil nauwi siya sa paghahangad ng masama, o kaya naman ay nauwi siya sa paghiling na ikaw, Panginoon, ang magbigay ng hustisya. Pero sa totoo, gusto niya ng paghihiganti at maranasan ng iba ang sakit na dinaranas niya. O Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad gaya ng ginawa ni Jesus. Ama ko, naniniwala ako ngayon ay pinalalaya mo kami mula sa sakit na ito at sa pananampalataya ay sinasabi naming napatawad na ang taong iyon. Mahal ko, kung nananalangin ka kasama ko, banggitin mo ang pangalan niya at palayain ang kapatawaran para sa kanya. Naririnig ka ng Panginoon ngayon, nais niyang ipagtapat mo ang iyong pagkakamali at tanggapin ang kapatawaran. Hallelujah! Magpatuloy tayong manalangin mga kapatid. Naniniwala akong narito ang presensya ng Panginoon na nagdadala ng kagalingan. Hallelujah, Ama! Naniniwala ako na ang pagtatapat na yon ay nagdadala ng kagalingan, hindi lang sa kaluluwa, kundi pati sa katawan. Ilang tao ang pagod na Diyos dahil nagtatago sila ng mga kasalanan. Diyos, tulungan mo kaming makalaya dito, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil madalas ang kasalanan ay malalim na nakaugat sa loob namin. Marami ang nagmula sa mga pamilyang wasak, mga pamilyang puno ng kasalanan, Ama. At madalas inuulit lang natin ang siklo. Pero sa panggalan ni Jesus, humingi kami ng kapatawaran. Ngayon, ayaw na namin gawin ang mga natutunan namin sa tao, kundi ang mga natutunan namin kay Jesus at ngayon natutunan namin. Panginoon, nabayaran na ang halaga at natupad na ang katarungan mo sa krus, kaya tinatanggap namin ang kapatawaran ng may pananampalataya at kapangyarihan, hindi pagdududa. Ama, naniniwala akong bayad at kanselado ng aming utang. Jesus, salamat Panginoon sa iyong pagpanaw sa krus para sa amin. Nais naming sumunod sa iyong liwanag. Alisin mo na, Panginoon, ang lungkot ng pagsisisi na nakatingin lang sa mga konsekwensya, na nakatingin lang sa kahihiyan, ngunit ilagay mo sa amin, Panginoon, ang tunay na pagsisisi. Ama, maraming nakikinig sa atin ngayon at kailangang ialay ang buhay nila kay Jesus. Kaya ikaw na nananalangin at alam mong kailangan mong simulan ang paglalakbay mo ngayon, minsanan at tuluyan. Kung hindi mo pa binubuksan ang puso mo para kay Jesus, ulitin mo ang mga salitang ito at manalangin mula sa puso. Patatawarin ka ni Jesus. Amen. Naniniwala ka ba? Kaya sabihin mo ito, O Panginoong Jesus, na pagod na akong magtago. Inaamin ko na ako'y makasalanan at kailangan kita, ipinapahayag ko ang aking mga pagkakamali at iniaalay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Naniniwala akong namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at tinatanggap ko ang kapatawaran at kaligtasan sa pananampalataya. Hugasan mo ako, linisin mo ako, baguhin mo ako Panginoon at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita bilang aking tanging Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alleluia. O Panginoon, salamat sa taong ito na nagdasal at hinihiling ko, Ama, na tatakan mo ang puso niya ng iyong banal na espiritu. Panginoon, ingatan mo ang aking mga anak sa kasamaan. Dalangin ko na ang panalangin ito, Ama, ay hindi lang basta dumaan. Sana matagpuan nito ang ibang pusong pagod sa kasinungalingan. Na ang panalangin ito, Ama, ay umabot sa libu-libong tao at maraming buhay at pamilya ang mabago dahil sa kapangyarihan ng tapat na pagtatapat. Sa iyo namin inialay ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian, Panginoon, dahil ikaw lang ang karapat-dapat sa papuri at pagsamba. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Papuri sa Diyos, pagpalain ka niya.